Sa banal at napaka-makapangyarihang pangalan po ng ating Panginoong Diyos, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesu Kristo, kami po mula sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Los Angeles, California, ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na numero 45 sa atin pong mga himnaryo. Nang liwanag ng pananampalataya, nabiyaya sa atin ang Diyos na Ama, tanggapin sa puso at maging pag-asa. Kaluluwa ay natutong awitan siya. Sa langit pawang awit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabag at pag-usik. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Buhay kong sana sa lumbay at dusa, dahil sa kahirapan, pag-isasala, dahil umaliwalas, naging masigla, lalo't nagpupuri, inawitan siya. Sa langit pawang awit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabag at pag-uusik. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Ang bagabag na laging luha ang hatid, umaasang galakang bungang kapalit. Sa takdang panahon ng kanyang pagbalik, upang dalhin lahat ng banal sa langit. Sa langit pawang awit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabag at pag-uusik. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Atin pong patuloy na purihin, sambahin ang ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesu Kristo. Numero 21 po ang ating sunod na aawitin. Ay ang kawal ni Kristo Jesus na marangal, na kinuha sa sanglibutan, ang banal
ay tumawag kay Jesus nang tayo'y maligtas, sapagkat ang ating kaway nasa taas. Kawal ni Kristo ang hanap. Si Jesus, siyang mapatnubay sa lahat nating dadaanan. Pawiin sa puso ang ating alinlangan. Siya ang ating kaakbay, sapagkat itong mundo ay wawakasan na, at hahatulan ng Diyos Ama. Kung ang puso natin ay nalugmok sa dusa, pagsisihan ng sala. Si Jesus, siyang mapatnubay sa lahat nating daraanan. Pawiin sa puso ang ating alinlangan. Siya ang ating kaakbay. Kaya tayong mga kawal ni Kristo Jesus, maging banal sa paglilingkod, upang tamuhin pangako niyang mahirap. Manatili tayong lubos. Si Jesus, siyang nubay sa lahat nating daraanan. Pawiin sa puso ang ating alinlangan. Siya ang ating kaakbay. Atin pong patuloy na purihin at luwalhatiin ang pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Huling awit, mga kapatid, 31 sa ating mga himnaryo. Iglesyang ililigtas sa Diyos, ito'y kay Kristo Jesus, may tanglaw ng Diyos. Ang umiibig sa Diyos, sumunod, lahat ay nililimot, pasa ng krus.
Siya ang magliligtas sa bayan ng Diyos. Tayo ay sumunod sa Diyos. Tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal, ating biyaya, paglilikas sa ating nagugupiling sasalay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa taasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan, purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel, purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon
sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, iginagalang at mga pinagpipitaganan po naming una na nga po sa ating mga sariling mga mahal sa buhay, higit sa lahat una sa ating mga sariling kaluluwa, sa lahat po ng ating mga anak, mga manugang, mga apo, mga kabyak natin. Atin din pong binabate ang lahat ng ating mga kaibigan at ang mga kapatiran natin sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pinasapit po tayong muli ng ating Panginoong Hesu Kristo sa banal at dakilang araw po ng linggong ito. Ngayon po ay Marso 30, 2014. Salamat po sa ating Panginoong Hesus na tayo po ay patuloy pa niyang pinagkakalooban ng buhay, kagalingan at ng ating mga kalakasan. Hindi po upang gugulin natin sa pagtatampisaw sa mga kalayawan, luho at mga kaligayahan ng buhay sa ibabaw po nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Kung hindi katulad po ng nalalaman natin, tayo ay nilalang ng Diyos para lumakad sa lahat ng mga mabubuting mga gawa, sa makatwid baga sa mga banal na kautusan ng ating Panginoon Diyos na may-ari sa atin, bumubuhay sa atin, nagpapakain at nagbibigay sa atin ng mga kapayapaan sa araw-araw ng ating mga hiram na buhay. Kaya naman kautangan po natin na suklian natin ang may-ari sa atin kung paano ang kanyang pagmamalasakit sa atin, gayon din naman ang nais niya. Tulad nga ng kanyang ipinag-uutos, iibigin natin ang Diyos, ang pag-ibig sa Diyos, pagsunod sa kanyang mga utos, at kung paano ang pagsunod, buong puso, buong lakas at buong pag-iisip. Huwag tayong pumare sa napakaraming mga tao. Napakaraming mga tao hindi nalalaman ang matuwid na paglilingkod sa Diyos. Akala nila, basta nakikilala mo ang Diyos, basta ikaw ay may takot sa Kanya at ikaw ay hindi gumagawa ng masama. Pero hindi naman gumagawa ng matuwid na paraan ng paglilingkod sa Diyos ng buong puso, buong lakas at buong buhay. Naaala-ala lang nila ang Diyos. Kapag meron silang kailangan, tinatawagan ng Diyos pag nasa kagipitan, higit na nga kung sa mabibigat na mga pangangailangan at mabibigat na mga karamdaman. Ang tunay po na pag-ibig sa Diyos, uunahin natin ang Diyos
Sa lahat ng sandali ng ating mga hiram na buhay, hindi tayo makakalimot ng pagpapasalamat sa Kanya, ng paninikluhod ng ating mga tuhod sa pangalan ni Kristo Jesus, 2:10 ng Efeso, at sa lahat ng mga gawang kabanalan. Ang masama sa atin, hindi natin gagawin sa ating mga kapwa, at higit sa lahat, ang pamamahayag. Sa 13:16 ng Ebreo, sa King James Version na pinanggalingan ng Tagalog, to do good, ang paggawa ng mabuti. Ang mabuti, mga kautusan ng Diyos. Ang pagsunod sa utos ng Diyos. At ang pamamahayag, and to communicate. Thou shall not forget, for to those offerings the Lord are well pleased. Huwag nating kalilimutan ang pagsunod sa lahat ng utos ng Diyos at ang pamamahayag, ang pagbabalita ng ebanghelyo sa lahat ng tao na ating makakadaupang palad. Ito ang ating pagsamba sa Diyos, higit na kalugod-lugod sa Diyos. At ang wika pa man din ng mga kasulatan, ang pagsunod, ang pakikinig at ang pagsunod, higit na mainam kaysa mga abuluyan, kaysa mga handog na susunugin. Sa araw po ng linggong ito, ihanda na po natin ang ating mga puso, ang ating mga kaluluwa, at tayo po muling magtitiklop ng ating mga tuhod. Kahit na po tayo nag-iisa, dadalawa o tatatlo sa ating mga tahanan, ang Diyos po nasa puso natin. Kapag naaalaala natin Siya, may takot tayo at sumusunod sa Kanyang mga aral. Hindi po kapaimbabawan ang hinahanap ng Diyos sa ating mga tao. Tao sa puso. Buong puso, buong lakas at buong pag-iisip na atin Siyang paglilingkuran kahit na walang taong nakakakita. Mga tagapakinig po namin. Tayo po'y magpapasimula na, itiklop na po natin ang ating mga tuhod at uusal po muna tayo ng ating tao sa pusong mga pananalangin na nagpapailang lang ng mga pagpapasalamat at hihingi tayo ng gabay sa Kanyang marangal na harapan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, Ikaw po ang Diyos na tunay, na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakdal ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amang banal sa dakila, napakamapayapa na araw po na ito ng linggo, Marso 30, 2014, na muli mo pong pinagsapitan sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus, Ikaw po na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ni Jacob, ng iyong bayang Israel, at Ikaw rin po ang Diyos na pinagtapatan, pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan ng aming mga minamahal na mga magulang.
Ama, sa napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masisilip mo po muli ang bawat isa sa amin, na bagaman kami po ay nag-iisa lamang sa loob ng aming mga tahanan, ang iba ay 3, 4, at kami ang pinakamaliit sa bilang sa iyong mga lingkod. Hindi po namin ikinahihiya ang iyong pangalan, Panginoon. Damahin mo po sa kaibuturan ng aming mga puso. Ipinaiilang lang namin sa iyong banal na kaitaasan ang amin pong mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Aman Diyos, maraming salamat po sa iyo. Napakamapayapa ng 7 mga araw na matulin mo pong pinalipas sa buhay naming mga mag-aanak, mga magkakaibigan at mga magkakapatid sa loob ng iyong banal na iglesia. Hindi mo po binawian ng buhay ang sinuman sa amin. Patuloy mo pong binubuksan sa amin ang magagandang pintuan ng mga kapalaran. Pinakakain mo kami, Ama, dinaramtan, pinalalakas, pinagagaling ang aming mga pangangatawan. Higit sa lahat, pinalalakas mo ang aming pananampalataya. Sa pamamaraang patuloy mo kaming tinuturuan, binubuksan mo sa amin ang lalong malalalim na mga lihim at hiwaga ng iyong mga banal na kasulatan. Amang banal, maraming salamat sa iyo. Sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Ama, mga abang mga tao po lamang kami. Hindi pa namin naaabot ang iyong banal na kalwalhatian. Sa banal na araw po ng linggong ito, huwag mo po sanang gawing dahilan upang hindi mo kami turuan. Maawa at mahabag ka sa amin. Ituring mo po kabiglaanan, kamangmangan, kagipitan, higit na nga ng pagiging nasa mga kabataan pa ng marami sa amin, lalo na nga ng halos lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga apo at mga mahal sa buhay. Patawarin mo po kaming lahat, Ama, sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Ipinagpapasalamat namin sa iyo na maging ang aming mga mahal sa buhay, hindi mo rin pinabayaan. Katulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu, ni JC, ni BJ, JR at John Macho, ni Paul Noren at Sarah, ni Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. Ipinagpapasalamat namin maging sa ekspektasyon si Prospero, si Felicidad, Dolor, Eliezer at Neftali, si Erlinda, si Fe at si Lolita, at ang maraming sa amin nangalalayo na mga mahal namin sa buhay, sapagkat nangingibang bansa upang humanap ng kakainin sa araw-araw, na katulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner, ni David, ni Daniel, ni Shannon at Analira, ni Jacob, ni Lolita, ni Jingjing, ni Lenlen, ni Fe at ni Ador Aquino, ni Pido at ni Victoria Malangkes, ni Bayan Guanson. At idinadalangin namin sa iyo, Panginoon, maging si Rosemary at si kapatid na Flor Bautista Gonzales. Malalayo po sila, Panginoon, sa amin. Hindi po namin nalalaman kung papaano sila masasaklolohan sa gitna ng kani-kanilang mga pangangailangan. Sukat ng lagi naming maipanalangin sa iyo silang lahat na aming mga minamahal sa buhay. At gayon din sa umagang ito, huwag mo rin po sanang pababayaan ang mga kaibigang ibinigay mong kasama naming nakikinig ng iyong mga banal na salita. Sana maging ang kani-kanilang mga asawa, mga anak at mga minamahal sa buhay, 10 ng kani-kanilang mga tirahan,
maging ang kani-kanilang mga sasakyan, halamanan at mga hayupan, at mga mumunting ari-arian, kung papaanong pinagpapalamot iniingatan sa aming mag-aanak sa dakong ito ang lahat ng mga bagay, gayon din po ang walang sawang ipinararanas mo sa kanilang lahat sa bawat sandaling nagdaraan sa ibabaw nitong napakagulo at napakamandarayang sanglibutan. Panginoon po naming Hesukristo, dalawin mo po sana kami, hipuin mo nawa ang amin-aming lupang pangangatawan sa araw at sa oras na ito, Panginoon, habang kami po'y nakikinig ng iyong mga banal na aral. Linisin mo po ang aming mga kaluluwa, dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya, hipuin mo rin po ang aming mga pangangatawan at pagkalooban pa kami ng mga katalinuhan at kaalaman, maging kalakasan ng aming mga lupang pangangatawan. Pagalingin mo po kami sa lahat ng aming mga karamdaman at tulungan mo pong patuloy mong ipagkaloob sa amin ang sandata ng pananampalataya upang mapigil namin ang aming masasamang mga kalikasan, higit na nga ang masasamang mga tuksong patuloy pong kaakibat namin sa araw-araw upang ibaksak ang aming mga pananampalataya. Ama, maawat mahabag ka, lalo na nga sa mga taong tulad na ng iyong anak na patuloy na pong tumatanda at nanghihina ng dahil po sa patuloy na pagtanda. Pabatain mo sana ang aming pagkataong loob, gayon din po ang ipagkaloob mo kay kapatid na Rosita, sa aking mga kasama kay kapatid na Prospero, kay kapatid na Glenda, gayon din po kay kapatid na Concepcion Tinedero, kay Floro, kay Robert at Mercedita Heine, kay kapatid na Olivia Raimundo at kapatid na Mirna Gonzales, at isinasamot ipinakikiusap namin maging kay Rogelio at kay kapatid na Expectacion Valencia. Magpaparanas ka po sa amin, tutulungan mo po kaming may mga katandaan na, pananatilihin mo sana, Panginoon, kami na maging mabubuting huwaran ng mga lingkod mong may mga kabataan, at sa araw-araw po makapagpatuloy kaming lahat sa paglilingkod sa iyo ng buong puso, ng buong lakas at ng aming buong buhay. Ama, lubos kaming dumadalangin. Sa umagang ito, ikaw po ang magtuturo sa amin. Kakasangkapanin mo po lamang ang hamak at wala mo pong kakabukabuluhang alipin, na sa araw at oras na ito, ikaw po ang maghahari sa amin, at kami po ay iyong babasbasan at bebendisyonan, lalo na nga po ang aralin, na kung iyong lolobi patuloy na ipahahayag ng iyong walang kabuluhang alipin, lalangkapan mo po ng bisat kapangyarihan, at kung mapakinggan ng lahat ng kinauukulan, magsitalima sila at manampalatayang ikaw nga ang aming Panginoong Hesukristo, na nag-iisa naming pastor, obispo, apostol, tagapagligtas at dakilang saserdote ng aming mga kaluluwa. Ama, ang lahat ng ito, idinadalangin po namin na muli mo pong ibabasbas, ibebendisyon sa amin, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon po ay atin nang ihanda ang ating mga puso sa atin pong pagpapasimula. At atin na ring ihanda ang ating mga banal na kasulatan sa araw po ng linggong ito. Niloob po ng ating Panginoon na ang ating maging paksa ay mula po sa aklat ng Ebanghelistang si Lucas, sa kanyang kapitulo 1 at versikulo 35. Ibig ko po muna na ipagunita at ipaalaala sa inyo na tayo po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus,
na katawan ng ating Panginoong Hesukristo, ang bago at buhay na daan ng ating mga kaluluwa sa kanyang katawan. Sa Hebreo 10:20, tayo po ay walang kinaaaniban na kung sino-sinong mga tao at mga relihiyon na itinayo ng mga tao, pinangunguluhan ng tao, at ang sinusunod mga utos-aral ng tao, at ayon nga sa Biblia ay utos-aral ng mga demonyo. Tayo po ay pinangungunahan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po sa tao ay hindi mangyayari sapagkat ang tao ay masyadong materialista. Nasaan ika ang Kristo? Diyan nga po pumapasok ang pananampalataya. Ang Panginoong Hesukristo po kailanman hindi namatay. At siya rin ang may sabi sa San Mateo, sa kanyang mga alagad, humayo kayo, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo, ang sumampalataya at mabinyagan sa pangalan ng Ama, Diyos ng Anak, Kristo Jesus, at ng Espiritu Santo, ay maliligtas. Sa makatwid baga, babautismuhan sa pangalan ng Ama, Diyos ng Anak, Kristo Jesus, at ng Espiritu Santo. Nang ito po ay ipaliwanag sa atin sa iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, unang Tesalonica 2:14. At ito nga po ang bago at buhay na daan. Sa Hebreo 10:20, buhay, sapagkat ang Panginoong Hesukristo nga po ay buhay. Ako ika ay isa sa inyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kaya nga po hanggang ngayon, 2014, sa loob ng kanyang iglesia, na binayaran niya ng kanyang sariling dugo, narito kasama natin ang Panginoon. At sa araw at oras na ito, ng araw ng linggo, Marso 30, tayo po ay hindi nakikiisa sa ipinagdiriwang ng sanglibutan ngayon, sa pangunguna nga po ng simbahang Katoliko at ng mga Protestante na mga anak nitong Antichrist o Antikristo. Ang mga Protestante, anak yan ng simbahang Katoliko. Kaya nga po yung mga simbahang Protestante, puro may mga krus ang tuktok ng kanilang mga kapilya na nagpapatunay na sila nga ay anak nino. Noong sumisimbolo ng krus, patayan niya ng mga kriminal, ang krus, silya elektrika sa mga Romano noong araw. At hanggang ngayon, silya elektrika ng mga kaluluwa yan. Kaya po tayo wala ng pakikiisa sa kanino man sa kanila. Lalong-lalo na nga po itong mga panahong ito, itong tinatawag na Semana Santa ng mga pagano. Hindi po tayo nakikiisa sa kanila. At kung pag-aralan man natin ang Lucas 1:35, ano po ang sinasabi sa ating paksa? Makinig po tayo. Buksan na po ninyo ang inyong mga banal na kasulatan. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Nang ito po ay ating basahin sa pinanggalingan sa King James Version 16:11, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Dito po sa ating paksa, meron pong nagsasalita at merong tinatawag na kinakausap. Sino po baga ang dito ay nagsasalita? At sino naman ang pinatutungkulan ng kanyang sinasalita? Atin na pong pasimulang basahin ang mga banal na kasulatan. Tayo po nagtatanong lamang at ang Biblia ang sumasagot sa atin. Tulad po ng sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias 34:16, inyong saliksikin sa mga banal na kasulatan
isa man ay hindi magkukulang ni mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat ang banal na kasulatan ay iniutos ng aking bibig, pinisan, pinagsama-sama ng kanyang espiritu. Kaya dito natin lamang sa Biblia babasahin ang tanong na may kinaalaman sa wika nga kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ang tanong po natin, sino nga ang sa ating paksa ay nagsasalita at kanino ipinatutungkol yung ang banal na espiritu ika ay bababa at lililiman ka? Lucas 1:26. Nang ika-6 na buwan nga ay sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea. Ngalan ay Nazaret. At sa 1:27, kanino? Sa isang dalaga na mag-aasawa sa isang lalaki, na ang kanyang pangalan, ang pangalan ng lalaki na pakakasalan ng babae ay Jose. Ito po yung Joseng Kalpintero, na mula sa angka ni David. At Maria ang pangalan ng dalaga. Mga iginagalang na mga tagapakinig. Ngayon, ang atin pong susunod na katanungan, ano po baga ang dahilan at isinugo ng Diyos? At isinugo ng Diyos si Anghel Gabriel sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Tanong at sagot lamang tayo. Sa Lucas din po 1:28. At pumasok yung anghel sa kinaroroonan niya ng dalaga. At sinabi, eto na po, ang wika ng Anghel Gabriel, magala ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasa iyo. At pagsagot ng anghel ay sinabi sa kanya, ako'y si Gabriel, nananayo sa harapan ng Diyos, at ako'y sinugo upang makipag-usap sa iyo at magdala sa iyo nitong mabubuting balita. Kunan po natin ang pansin ito. Isang dalaga sa Nazaret, ang pangalan ay Maria, na ipakakasal kay Jose na alam natin isang kalpintero, sinuguan ng Diyos ng isang anghel na tumatayo sa harap ng Diyos. Mabigat na uri ng anghel ito. Ito ay kumbaga sa mga general, mataas ang katungkulan nito, kumbaga sa military. Tumatayo sa harapan ng Diyos. Mga tagapakinig, ako ikay sinugo, magala ka. Totoong pinakamamahal ang Panginoon ay sumasa iyo. Dito po sa talatang ito, dito nga po kinuha ng simbahang Katoliko yung kanilang panalangin patungkol kay Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Ipanalangin mo kami, iligtas mo kami. Yan po paulit-ulit. Dito po nila kinuha. At dito, binibigyan nila ng tuon at lubos na pansin ang pagiging mapalad ni Maria. Tayo po sa loob ng iglesia, hindi po naman natin sinisiraan o winawalang halaga ang pagiging isang natatanging babae ni Birhen Maria. Kinikilala po natin si Birhen Maria. Talagang dakila at yung kanyang pagnanasa na huwag madungisan ang kanyang kapurihan at ialay sa Diyos hanggang sa kanyang kamatayan, isang napakabanal na bagay po yon. Hindi po natin winawalang halaga yon. Pero hindi po natin siya sinasamba, hindi po natin siya niluluhuran, hindi po natin siya tinatawagan, sapagkat sa katotohanan lamang, si Maria ay matagal nang patay, at si Maria po ay hindi pa pumapanik sa langit. At kahit na si Maria ay buhay pa, kung babasahin ninyo mga kapatid ang propeta Ezekiel 14:14, kahit na po si Nunong Noah, kahit na po si propeta Daniel, kahit na po si Job, naririto sa atin, hindi po makapagliligtas.
Yung kanilang sarili lamang ang ililigtas nila dahil sa kanilang katwiran. Kaya kung si Birhen Maria man maliligtas siya, tiyak na tiyak. Bakit? Dahil sa kanyang ginawa na katwiran. Balikan po natin ang pag-aaral. 1:19 ng Lucas. At pagsagot nga ng anghel ay sinabi sa kanya, ako si Gabriel, na nananayo sa harapan ng Diyos, at ako'y sinugo upang makipag-usap sa iyo at upang magdala sa iyo nitong mabubuti. Marami po, plural, mabubuting balita. Para lubos nating maliwanagan, talaga bang maraming mabubuting balita na dala-dala si Anghel Gabriel? Basahin po natin sa King James. Ganito po ang pag-aaral, kasi po ang ating Tagalog, wala pa po sa tinatawag na kasakdalan. Marami pa tayong mga salita na kulang kung paano ipaliliwanag sa Tagalog yung ibang mga salitang banyaga na yun nga ang ibig na ipakahulugan. Basahin natin St. Luke, chapter 1 and verse is 19. And the angel answering said unto him, I am Gabriel, that stand in the presence of God, and I am sent to speak unto thee, and to show thee this glad tidings, plural. Katulad din po ng pagkasugo ng Diyos kay Anghel Gabriel sa saserdoteng si Zacarias, kung natatandaan ninyo, ang kasaysayan ni Juan Bautista na pinsan nitong ating Panginoong Hesukristo sa katawang laman. Si Zacarias, ang isinugo sa kanya si Anghel Gabriel din. Yun din ang isinugo kay Birhen Maria. Mga kapatid, upang magdala ng mabubuting balita. At alam natin, yung pagsusugo kay Zacarias para sabihin na yung kanyang asawa na si Elizabeth na baog ay magkakaanak. Pero nalalaman natin, matanda na rin si Elizabeth at baog. Kaya nga nagtawa si Zacarias at ang ginawa nga ng Diyos sa pamamagitan ni Anghel Gabriel ginawa siyang pipi. Basahin ninyo. Pero wala doon ang ating paksa. Nasa kay Birhen Maria ang ating paksa. Kaya nga sa 1:30, at sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Alin nga po baga? Yung mabubuting balita na ipinadadala sa sugong anghel na si Gabriel. Una nga po kay Zacarias at sa ikalawa ay kay Birhen Maria. Kasi po ang daming hindi nakakaintindi hanggang ngayon Yan pong salitang mabubuting balita o mabuting balita bukang bibig lang ng napakaraming mga tao na nagsasabing sila, mga kapatid at mga tagapakinig, ay mga anak ng Diyos, born again Christian. Pero hanggang ngayon po hindi pa nila lubos na nauunawaan ang kahalagahan ng mabubuting balita. 1:35. Basahin po natin. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, eto na nga po, una sa mabuting balita. Makinig po tayo, mga kapatid. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Dito po sa salitang ito, kung babasahin po natin sa King James Version 1:35 of Luke, and the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee. Kaya kung tatagalugin natin, at sinabi ng anghel sa kanya, ang Espiritu Santo ay bababa sa iyo. Papatong sa iyo, and the power of the highest shall overshadow thee. At ang kapangyarihan ng Diyos ay, anong Tagalog ang magandang ikapit sa overshadow? Sasakupin ka, tatakban ka,
ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po sa Tagalog, medyo hindi naman mali, ngunit medyo hindi lubos na kaliwanagan. Kaya kung kukunin natin sa King James Version, the Holy Ghost shall come upon thee, at ang Espiritu Santo ay hindi naman masasabing babaksak sa iyo. Pero ang ibig ipaliwanag, sasakupin ka. And the power of the highest shall overshadow thee. Talagang tatakluban ka, overshadow. Therefore, also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Kaya naman, ang banal na bagay na iyong isisilang o ipanganganak ay tatawagin na anak ng Diyos. Napakaganda po ng ating mga pag-aaral. Dito po, yung overshadow, sa Tagalog, sinabi na lang ng nagsulat sa Tagalog o nagsalin sa Tagalog na lililiman. Sa katunayan po, marami pong mga taong may mga madidilim na kaisipan, pinapasukan po ng wika nga kamunduhan. O yan yung Diyos na kinikilala ninyo, kapatid na si Rilo, ni-rape o wika nga para bang ginahasa si Virgen Maria. Kaya nga kung nakakapanood kayo ng mga horror movie, lalo na nga yung may mga si Satanas bumababa at sumasapi sa mga babae at mga dalaga, talagang nire-rape ni Satanas ang mga dalaga na hindi pa nasisipingan ng lalaki. Pero mga kapatid at mga magulang, ibig ko po na maunawaan natin yung tinatawag na procreation, yung tinatawag na paglalang ng isang babae upang magkaanak. Ito po ay tunay na kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay. Maging ng unang paglalang sa unang dalawang tao na si Eva at si Adam, yun pong tinatawag na bunga ng pagkakilala ng masama at mabuti na sinuway. Sinuway ni Eva, hindi po yung tinatawag na tungkol sa sex. Ang mga tao po kasi ngayon masyadong sexy, masyadong bagamundo, makasanglibutan, mahilig sa tinatawag na sex. Kaya pati ang banal na kasulatan binababoy nila. Huwag kayong magagalit sa akin. Kung ano man po yung bunga ng pagkakilala ng masama't mabuti, unang-una hindi po mensanas yun. Wala pong tinatawag na mensanas na mababasa kayo sa Genesis. Mga iginagalang na mga tagapakinig. Yun po ay totoong utos ng Diyos. Na wag silang kumain doon sa literal na puno ng pagkakilala ng masama't mabuti. Pero sinuway nga ni Eva sapagkat tinukso siya ng matandang ahas ng dyablo at ng Satanas. At tungkol sa tinatawag na ang sinuway daw ang sex, hindi po totoo. Sapagkat sila nga po nilalang ng Diyos para magparami. Talagang yung sex bahagi at banal na bagay na ibinigay ng Diyos kay Eva at kay Adam para kalata nila ang sanglibutan. Mga kapatid, una na nga doon sa tinatawag na halamanan ng Eden. Kung hindi nga po sinuway, siguro nasa loob tayo ng halamanan ng Eden. Siguro kung ilang milyon o bilyon na ang mga tao, pero nasa halamanan ng Eden tayo. Mga hubo at hubad tayo, wala tayong nalalamang masama. Wala tayong wika nga malisya. At hindi tayo maghahanap buhay. Hindi tayo magpapatulo ng pawis. Hindi tayo mahihirapan sapagkat kung hindi sinuway ni Eva at ni Adam, hindi sana sila pinalayas at ginawang mga mambubungkal ng lupa at sa tulo ng pawis kumain sila ng kanilang tinapay. At hindi sana tayo pinasok ng sari-saring karamdaman at ng kahapisan at kalumbayan. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Sa makatuwid, sa ating pag-aaral, ang Diyos mismo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, nilimliman
ang babaeng si Birhen Maria, at siya nga po ay naglihi at nagdalang tao. Alalahanin natin, mga kapatid, yung salitang overshadow o lililiman, ito po ay ibang-iba sa tinatawag na sexual mating of procreation. Planting of physical male seed into the womb of a woman. Iba po ito. Iba po itong tinatawag na nasa isip ng mga tao. Kaya po ibinangon ng Diyos ang ating paksa para alisin. Lalo na nga po mga Katoliko, sa inyo ko laging naririnig na ang sinira daw yung sex. Mga kapatid, yun daw ipinagbabawal. Hindi po, hindi pinagbabawal. Talagang ibinigay nga ng Diyos ang isang babae magkaroon ng kanyang wika nga uterus. At ang isang lalaki magkaroon naman ng kanyang pag-aari to procreate sapagkat ang gusto ng Diyos. Kalatan nating mga tao ang buong sanglibutan. Noong araw nga, ang sanglibutan, ang halamanan ng Eden. Kahit na ilang libot, ilang bilyon, ilang milyon ng mga tao hanggang ngayon, kung hindi sinuway ng ating mga magulang, wala tayong problema. Ngayon, ano po baga ang katotohanan sa pagdadalang tao ni Birhen Maria? Ay walang sino man talagang lalaki o tao na nakasiping sa kanya. Ito po'y magandang tanong. Sapagkat maging ng kapanahonan ng ating Panginoong Jesucristo, lumaganap din itong wika nga balitang ito na si Birhen Maria naglihi nang wala namang asawa. At sa katunayan nga, kung babasahin ninyo ang San Lucas, bago nga ikasal si Maria kay Jose, nakita ni Jose naglilihi na si Birhen Maria. At nagbalot na si Birhen Maria. Isipin mo nga naman, hindi pa tayo kinakasal, naglilihi ka na. Sa isang tagpo nga naalis na si Jose, kinausap siya ng Panginoon sa panaginip at sinabi, "Wag mong gawin yan. Ang dinadalang tao ni Maria ay banal." Mga tagapakinig, wag mong gawin yan. Kaya nga po, natakot si Jose, hindi siya umalis, pinabayaan niya ang kanyang sarili na mapakasal sa isang babae na naglilihi na. Pero, mga iginagalang ng mga kapatid, ano nga ang mga katunayan na talagang hindi naman siya nasipingan ng isang tao na isang lalaki sa kanyang buhay. At siya ay naglilihi. At sinabi nga ni Anghel Gabriel, ito'y sa Panginoon Diyos. Mateo 1:18. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Basahin natin. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila nagsama ay nasumpungan siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kapangyarihan ng Diyos. Pero ang Diyos hindi gumamit ng laman para kilitiin, gahasain, rapin si Birhen Maria. Wala po. Kaya ito ibinangon ng Diyos, ayaw ng Diyos na bababuyin ang kanyang banal na kasulatan. Ang ginawa ng Diyos sa isang banal na pamamaraan para patubuin ang hininga ng buhay sa sinapupunan ni Birhen Maria. At yon ang kanyang hinanap na paraan para siya magkatawan tao, para ang tao ay maalis sa sumpa sa impyerno. Sapagkat walang taong nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa 3:23 ng Romanos, lahat ng tao ay nagkakasala. At sa 6:23, mga magulang, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At kung ano ang kamatayan, dagat-dagatang nagniningnas na apoy et asupre, ito ang ikalawang kamatayan. Kaya ano ang ipinakikilala ng mga propeta tungkol sa pamamaraan ng kanyang pagbibigay ng kanyang binhi? Mga kapatid, kay Birhen Maria sa kanyang sinapupunan upang isilang ang Kristo. Kung babasahin ninyo ang ikalawang Samuel 14:14, ganito po ang sinasabi, sapagkat tayo'y katulad sa tubig na kung matapon sa lupa'y hindi na makukuha pang muli,
kung hindi ang Diyos ay humanap ng paraan. Tayong lahat mga mamatay, katulad ng tubig. Mauuwi tayong lahat sa lupa. Wala tayong pag-asa noong araw, sapagkat ang lahat ng tao'y makasalanan hanggang ngayon, 2014. Lahat ng tao masama, walang matuwid, wala, kahit isa. Romanos, Kapitulo 10 o Kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 18. Lahat ng tao, corrupt. Lahat ng tao, mandarambang. Lahat ng tao, masasama. Walang umahanap sa Diyos. Wala, kahit isa. Ang lahat ng tao, nagsilakad sa kanilang sariling daan. Walang nagtatanong, walang nakakaunawa. Pero, ang Diyos ay humanap ng paraan. Ikalawang Samuel 14:14. Para wag tayong manatiling tapon sa Kanya, ano nga ang kaparaan ng ginawa? Sa San Juan 1:1 hanggang 3 ng pasimula ay berbo. Ang berbo ay sumasa Diyos. Ang berbo ay Diyos. At sa 1:14, mga kapatid ng San Juan din, nagkatawan tao ang berbo. Kaya nga, yun ang pamamaraan. Pinasabihan niya si Maria. Isinugo ng Diyos si Gabriel. Sabihin mo, magkakatawang tao ang Diyos, magkakaroon siya ng anak. At yung anak na isisilang niya, tatawagin na anak ng Diyos. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo, nang siya nga po ay ipanganak na, isilang at mangaral at magtayo ng iglesia, ano ang pagkakaturo ng mga apostol patungkol kay Kristo? Hebreo, sa kanya pong 3:6, datapwat si Kristo gaya ng anak, puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Mga kapatid at mga magulang, ang Panginoong Jesucristo gaya, katulad lamang ng anak, presidente, pangulo sa bahay niya. Kaya nga sa Colosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. At kung alin yung iglesia na siyang katawan, tayong mga tao na nabautismohan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Kaya nga po, ang atin pong mababasa sa mga banal na kasulatan, na ito nga po ay naging tampulan ng tinatawag na chismis noong araw ng kapanahunan mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Mga iginagalang na mga tagapakinig. Totoo po ba gayan? Kung bubuksan ninyo ang aklat ng San Juan, Kapitulo 8, versikulo 40, tinan ninyo ang mga pagtukso ng mga Hudyo na kanyang kababayan sa wika nga pagkakilala nila kay Kristo Jesus. 8:40, dadapwat ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin na tao sa inyo. Puputulin ko po muna ang nagsasalita ang Panginoong Hesus. Ang kinakausap, yung mga Hudyo, yung kanyang mga kababayan. Alam naman natin, pag sinasabi ng Panginoon, kamukha sa 10:30 ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa. Ang mga Hudyo, dumadampot ng bato, pinupukol sa ang ating Panginoong Jesucristo. Talagang gustong patayin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpukol ng bato. At minsan nga po, sa 8:56 hanggang 58 ng San Juan din, nagalak ang inyong ama na si Abraham, na kanyang makita ang aking araw at kanyang nakita at siya ay nagalak. At sumagot ang mga Hudyo't nagsabi, wala ka pang 50 anyos. Sasabihin mong nakita ka ng aming ama na si Abraham kung ilang daang taon ang pagitan ninyo. Wala ka pang 30 anyos. Datapwat sumagot ang Panginoong Jesucristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo. San Juan 8:56, buksan ninyo mga Biblia ninyo sa bahay. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ang inyong ama na si Abraham, ay ako nga. Bago ipinanganak si Abraham, ako na. Ang ibig lang sabihin,
Dumampot uli ng mga bato ang mga Hudyo at pinukul si Jesus. Dadapwat nagtago ang ating Panginoon, mga tagapakinig po namin. Kaya nga, sa 8:40 balikan natin, dadapwat nga'y pinagsisikapan ninyo akong patayin. Kaya yung mga Hudyo, katulad ng mga iglesia ngayon sa huling araw, si Kristo tao lang. Si Kristo tao. Yung obispo namin, sugong anghel. Mga Hudyo kayo, mga Hudyo. Pinagsisikapan ninyong patayin ang pagkadyos ng ating Panginoong Jesucristo. Ako'y tao sa inyo, sa inyong mga Hudyo, na nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. Ito na. Ito ang tukso, ang buwelta ng mga Hudyo. At sinabi nila sa kanya, hindi kami inianak sa pakikiapid. Ayan po, hayag sa mga Hudyo na si Jesus ay ipinanganak ni Maria, hindi kay Jose. Kaya sinusumbat nila na ang Kristo ay anak sa pakikiapid. Kaya tatalasan ninyo ang inyong pakikinig. Sa ganitong paraan, maiintindihan ninyo ang tunay na ipinakikilala ng banal na kasulatan. Sa katotohanan po, sino nga ang ama nitong mga Hudyo o ng bawat tao na hindi kumikilala na si Kristo ay anak ng Diyos? Balikan po natin ang mabubuting balita na ibinalita ni Anghel Gabriel. Una po kay Zacarias at ikalawa ay kay Birhen Maria. Lucas 1:35. Makinig tayong mabuti mga kapatid. Ang tanong po natin, sa katotohanan po baga, sino ang ama nitong mga Hudyo o bawat tao na hindi kumikilala na si Kristo ay anak ng Diyos? Balikan muna natin ang Lucas 1:35. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawagin na anak ng Diyos. Una dito, yung ipanganganak ni Birhen Maria ay tatawagin na anak ng Diyos. Sa makatwid, kung ako, halimbawa, si kapatid na Cirilo, ako ay anak ni Cirilo Gonzales Sr., yun ang tatay ko. Pero, itong Kristo, itong Jesus na isisilang ni Birhen Maria, anak daw ng Diyos. Mga tagapakinig, mga magulang po namin, parang mahirap intindihin na. Parang mahirap unawain. Sa tao po, ito hindi pwedeng mangyari. Tulad din po ng aming sinasabi sa inyo tuwi-tuwi na, ang aming obispo, sa huling araw na ito, 2014, ang pastor namin, ang apostol namin, ang saserdote namin, ang tagapagligtas namin, ang Panginoong Jesucristo. Marahil sasabihin ninyo, kapatid na Cirilo, nasaan ba ang Panginoong Jesucristo ngayon? Mga tagapakinig, wala kami maipakikitang literal na larawan o anuman. Sapagkat ang ibig ng Diyos, huwag kami sasamba sa larawan. Huwag kami sasamba sa anyo. Ang sinasamba namin, yung Espiritu Santo, walang laman, walang buto. Kaya sa tao, mahirap mangyari, pero sa ating Panginoon, wala pong imposible. Kaya nga, sino nga po ang ama ng lahat ng tao na hindi kikilalanin ang Kristo na anak ng Diyos? Sino nga po ang ama ng lahat ng tao? Makinig po tayong mabuti, sapagkat ayaw tanggapin ng mga Hudyo na ang Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos. Naiintindihan ba ninyo? Paano mangyayari yon? Ikaw anak sa pakikiapid. Hindi kami katulad mo. Sino nga po? Ang tanong natin ulit, sino nga po ang ama ng lahat ng tao? Na ayaw, mga tao, ama ng lahat ng tao na hindi kinikilala na ang Kristo ay anak nga ng Diyos. 8:42. At sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama, eto na, makinig kayo, kung ang Diyos ang inyong ama, ay inyong iibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo ako ng Diyos.
bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. 8:44. Kaya sa inyong amang diablo at ang nais ng inyong ama, mga anak pala ng diablo. Yung palang mga iglesia na nagsasabi si Kristo'y tao, yung obispo nila sugong anghel, ayaw nilang kilalanin ang Kristo na anak ng Diyos, mga anak pala ng diablo. Kayo sa inyong amang diablo at ang nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Ano ba ibig ng tatay niya na ginagawa ng mga Hudyo? Pukulin ng bato yung nangangaral na siya ay anak ng Diyos. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya, sa diablo at sa kanyang mga anak. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Ngunit dahil sa sinasabi ko ang katotohanan, hindi ninyo ako sinasampalatayanan. Ayan. Yung diablo, yaon naman ang ama ng lahat ng mga sinungaling, ng lahat ng mga taong ayaw kumilalang si Kristo'y anak ng Diyos. Sila anak ng diablo at mga mamamatay tao. Huwag kayong magagalit sa akin, no? Alam natin, merong iglesia daw ni Kristo, pero ang Kristo nila'y tao. At sila, talaga po namang, mahirap kalabanin ng mga yan, mga makapangyarihan sa gobyerno at mayayaman ang mga yan. Nung aming panahong nangangaral kami sa Pilipinas, kaming mag-ama, kasama namin ang mga kapatiran kapag kami nangangaral sa mga propaganda namin sa Bulacan, sa Laguna, sa Maynila, sa Nueva Ecija, sa Malabon, sa iba't ibang dako ng ating inang bayan. Pagka ang itineteksto namin tungkol sa pagiging Diyos ng Panginoong Jesucristo, umuulan ng bato. Meron pa nga pong pagkakataong binaril ang aking ama. Mabuti na nga lamang po na nakapagtago sa kangkungan. At umuwi nga po ng gabing yon, basang-basa at puro putik ang kanyang Amerikana sapagkat nagkaroon nga po ng rambulan. Dumalaw yung mga Hudyo na yan na ayaw kilalanin ang Panginoong Jesucristo na anak ng Diyos. Lumagay sa kalagayan ng isang anak ng Diyos. Hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Pilipos 2:5-10. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagaman nasa kalagayang Diyos, hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Hinubad niya ito. Nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. Naging masunurin, oo, naging matapat, hanggang doon sa kanyang kamatayan sa krus. Kaya naman siya pinagkalooban ng pangalang lalo sa lahat, upang sa pangalan ni Kristo Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod, ng nasa langit, ng nasa lupa, at ng nasa ibabaw ng lupa, at ng nasa ilalim ng lupa. Basahin ninyo, Filipos 2:5-10. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Lumagay siya sa kalagayan ng isang anak. Kaya tinatawag na anak ng Diyos. At tinatawag din naman na anak ng tao sapagkat ipinanganak nga ni Birhen Maria na isang tao. Ngayon, ano po ang pagpapaliwanag ng mga apostol ayon sa Biblia kung sino nga po baga ang Kristo na naging bunga ng isang dalaga na siya'y malimliman ng Espiritu Santo ng Diyos? Itanong natin sa mga apostol, ano ba ang pagpapaliwanag ninyo, mga apostol ng Panginoon tulad ni Apostol Pablo? Ano ba pinangangaral ninyo tungkol sa Kristo na ito? Unang Korinto 1:24. Ngunit, sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Si Kristo ang karunungan ng Diyos. Sipin ninyo yan. Si Kristo ang ipinangangaral na kapangyarihan ng Diyos. Anong ibig sabihin ito? Alam po ninyo mga kapatid,
kung hindi po nagkatawan tao ang Panginoong Jesucristo, hindi ko po makikilala kung sino ang Diyos. May napakarami pong Diyos. Sa maraming mga tao, una na nga, ang Diyos nila salapi. Yung dollar bill, dollar, mga kapatid. In God we trust. Ayan. Sa maraming mga tao, yung materialistang mga tao na walang kinikilalan Diyos, kundi ang salapi, ang dollar bill, ang kapangyarihan ng Diyos. Ayan. Kung hindi nagkatawan tao, ang Diyos at napakilalang Kristo Jesus, napakaraming mga tao hindi magkakaroon talaga ng pag-asa sa tunay na buhay na walang hanggan. Bakit po? Merong yung mga Muslim, yung mga tinatawag na mga Hindu, yung mga Mayan Indian doon sa mga bundok. Ang halos lahat ng reliyon may kani-kanyang Diyos. Si Confucius, Diyos ng mga Inchik. Si Buddha, Diyos ng mga Hindu. Buddhist. Dadapwat salamat sa Diyos. Yung paraan na kanyang ginawa, pagkakatawan tao sa pamamagitan ng isang birhen upang sa pangalan ni Jesus, yoong ipinanganak sa birhen na yon, iluluhod ng lahat ng nasa langit, ng nasa lupa at ng nasa ilalim ng lupa ang kanilang mga tuhod. Sa makatwid, wala ng iba pang Diyos. Mga kapatid, nakilala ng mga apostol ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Si Kristo ang karunungan ng Diyos. Kung hindi nagkatawan tao, makikilala mo ba ang Diyos? Mga kapatid, mabuti kung magpapakilala sa iyo. Sino ka naman? Sino ka ba naman kung ikukumpara kay Birhen Maria, susuguan ba tayo ng anghel na kamukha nitong si Gabriel para sabihin lang sa akin, Cirilo, ang Diyos ay natutuwa sa iyo? Mga kapatid, susuguan ba at sasabihin ng Diyos, sasabihin ni Gabriel, ipakikilala ko sa iyo kung sino ang tunay na Diyos. Sino ang tunay na Diyos? Marahil, kung susuguan nga ako ng anghel, anong sasabihin? Si Kristo na nagkatawan tao. Hindi ba? Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Yan ang karunungan ng Diyos. Si Kristo. At hindi na kailangan suguan tayo ng anghel. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, higit na mapalad. Sinabi kay Tomas, Tomas, sumampalataya ka, sapagkat nakita mo ang sugat sa aking mga kamay, ang sugat sa aking tagiliran, ang sugat ko sa mga paa. Ngunit, higit na mapalad ang sa akin hindi nakakita, ngunit sumampalataya. Amen. Lalo akong mapalad kaysa kay Birhen Maria. Lalo akong mapalad kaysa sa 12 apostol at sa mga unang mga banal. Bakit? Sinampalatayanan ko ang Kristo, na siya nga ang Ama, siya ang Anak, siya ang Espiritu Santo. Sa unang Juan 5:7, there are three that bear records in heaven, the Father, the Holy Ghost, the Father, the Son, and the Holy Ghost. And these three are one. The Father, the words. Yung word, yun ang nagkatawan tao. And the Holy Ghost. These three are one. Buksan ninyo. King James Version, original version. Chapter 1, first book of St. John, chapter 5, the verses 7. Basahin ninyo. Ano pa ang pagpapakilala ni Apostol Pablo tungkol sa Panginoong Jesucristo? At higit sa lahat, unahin natin ang aklat ni Propeta Isaias. Ang mga propeta, paano'y pinaliliwanag kung sino ang Kristo na ipanganganak sa isang dalaga? 7:14 ng Isaias, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi, manganganak ng isang lalaki, tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel, sapagkat sa atin ay panganganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Amen. Unang-una, ang kanyang pangalan tatawaging Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel?
na kung liliwanagin sumasa atin ang Diyos. Ipanganganak ang isang batang lalaki. Na kung liliwanagin sumasa atin ang Diyos, Emmanuel. Tatawagin siyang Emmanuel, sumasa atin ang Diyos. Ang pamamahala iaatang sa kanyang balika. Ang kanyang pangalan tatawaging kamangha-mangha, awesome, tagapayo, counselor, makapangyarihan Diyos, Almighty God, walang hanggang Ama, God eternal, Pangulo ng kapayapaan, Prince of Peace. Sino nga yan? Ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid at mga magulang. Kaya nga, sa San Juan 3:5 ang wika ng Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Dito'y tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y ipanganak ng tubig. Yan ang tinatawag na bautismo. Pagkatapos na makarinig ng ebanghelyo ng mabubuting balita. Mga kapatid at mga magulang, na sinasabi ni Anghel Gabriel, dadalhan kita ng mabubuting balita. Alin yung mabubuting balita? Ang pagkakatawang tao ng Diyos at ang kanyang ebanghelyo. Ang wika ng Panginoon, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo. Ang sumasampalataya at mabautismuhan. Saan sasampalataya? Sa kanyang mga salita, sa 63 ng San Juan, ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman, walang anumang pakikinabangin. Ang salita na sa inyo ay aking sinasalita, pawang Espiritu at pawang buhay. Sa makatuwid, bibinyagan, ilulubog sa ilalim ng tubig ang isang tao na sumampalataya saan? Sa mga salita ng Panginoong Jesucristo o sa kanyang mabubuting balita o sa kanyang ebanghelyo. At pag nagampanan natin yun, papasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman, laman niya. Ang ipinanganak ng Espiritu, Espiritu nga. Kaya kailangan, ipanganak tayong muli. Yun ang sinasabi na born again. Born again. Mga kapatid, pero pag tinanong mo, ang tunay na born again, ipinanganak saan? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kayo na nagsasabing born again, saan ba kayo ipinanganak na muli? Oh, we are Baptist. Oh, we are Church of the Four Square. Iglesia ng 4 kantos. Baka iglesia ng 4 kantos na Ginebra San Miguel. Huwag kayo magagalit sa akin, no? Hindi ba merong Ginebra San Miguel, 4 kantos? At yung mga taong nagiinom, paglasing na, I am born again. Saan kayo pinanganak na muli? Church of the Four Square. Iglesia ng bote ng 4 kantos, Ginebra San Miguel. Mga kapatid at mga magulang. Ang Kristo po baga ay anak lamang. Tulad ng pagkakilala nga ng nagsasabing iglesia raw ni Kristo, pero si Kristo'y tao. O anak lang. Propeta lamang? O sugo lamang? At hindi nag-iisang Diyos? Kailangan liwanagin natin to. Natulad sa ipinangangaral ng sari-saring relihiyon sa lupa. Kaya nga merong international church daw Trinity. Hindi ba? Ang laki ng istasyon niya sa buong mundo. May mga radio station niya. Yun ang tinatawag na Church of the Trinity. Father, the Son, and the Holy Ghost. Tatlo ika ang Diyos. Ama, Anak, Espiritu Santo. Mga kapatid, totoo ba yan? Romanos 9:5. Hayaan ninyo ang Biblia ang sumagot sa ating tanong. Ang Kristo po baga ay anak lamang ng Diyos, propeta lamang, sugo lamang ng Diyos, at hindi nag-iisang Diyos na buhay, na tulad sa pangangaral nga ng napakaraming iglesia? Romanos 9:5. Nasa kanila ang mga magulang,
Tinutukoy yung mga Hudyo, mga Israelita. At sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Doon nga nagkatawan tao sa angkan ng Huda. Na siyang lalo sa lahat, overall. Diyos na malwalhati, magpakai kailanman. Amen. At sa unang 1:5-20, nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Ayan, kinikilala naman natin anak ng Diyos lumagay nga sa kalagayan bilang isang anak ng Diyos para nga magbigay sa atin ng halimbawa, mga kapatid at mga magulang. At tayo'y binigyan ng pagkaunawa. Binigyan tayo ng halimbawa. San Juan sa kanyang 13:15, upang ating makilala siya na totoo. Nagbigay ng halimbawa para makilala natin siya na totoo at tayo nasa kanya na totoo sa makatwid sa kanyang anak. Na sino? Na si Jesucristo. Sino si Kristo? Ito ang tunay na Diyos, ang buhay na walang hanggan. 5:21, unang Juan, mga anak, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyusan, mga kapatid at mga magulang. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Kaya nga sa unang 1:5-7 King James Version, there are three that bear records in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost. These three are one. Period. Huwag ninyong gagawin tatlo. Hindi po pwedeng mangyaring tatlo, mga kapatid at mga magulang. Iisa ang Diyos. Siya po ang ating Panginoong Jesucristo. At ito po ang siyang itinuro sa atin ng ating Panginoon sa araw po ng linggong ito. At dalangin po namin, naway tumawag ang Diyos ng marami sa inyo na mga nakikinig, na sana po makasama namin kayong lahat sa lalong ikapupuri at ikaluluwalhati ng Diyos. Anyayahan ninyo, charity begins at home, ang inyong sariling kaluluwa. Anyayahan ninyo ang inyong mga asawa, ang inyong mga anak, mga manugang, mga apo, mga kamag-anakan sa laman. Libre! Makakatulong kayo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Lalo na ngayon, pinalago na ng Diyos ang karunungan. Mga kapatid, tulad ng sinabi kay Propeta Daniel, sa huling kapanahunan, ang karunungan ay tatakbo ng parot parito. Knowledge shall grow. Ito na po ang kasukdulan. May internet na. Ang mga tao pabalik-balik na sa buwan. Mga kapatid. At ang pangangaral, hindi na kailangang gumastos. Hindi kailangan ng Diyos yung mga abu-abuloy ninyo. Kaya sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi namin binibigyan ng emphasis yung abuloy dito, abuloy diyan. Ikapu dito, ikapu diyan. Ang pakikinig at ang pagsunod, higit na mainam kaysa mga handog na susunugin, ang wika ng Santong Sulat. Paano tayo magkakaroon ng tinatawag na pananampalataya sa mabubuting balita? Romanos 10:17. Ang pakikinig, pasimula ng tinatawag na pananampalataya. Sa pakikinig ng gagaling ang pananampalataya. At ang pakikinggan ay ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo, siya na nagkatawan tao sa araw po ng linggong ito. Naunawaan natin, siya rin ang Diyos. Tayo po'y sumampalataya. At pagkatapos kung tayo'y tawagin na ng Diyos, ipaalam po lamang ninyo sa amin, kusang loob kung kayo'y lalapit sa Kanya at magpapabautismo, ang Panginoon Diyos ang gagawa ng kaparaanan. At tungkol po sa pangangaral ng Ebanghelyo, napakadali po. Itong inyong napapakinggan, nasa internet, Facebook, YouTube, ang gagawin na lang ninyo, share. Libre! At hanggang ngayon, meron pa kaming mga kaibigan na pinadadala ng mga CD-ROM at tayo'y meron ding pangangailang financial, ngunit hindi namin kayo pinipilit na tumulong sa amin. Bagaman, sa 2 Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso,
hindi dahil sa kailangan, kung hindi ayon sa ipinasya ng puso, ayon sa iginiginhawa, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kung ibig ninyong tumulong, nalalaman ninyo kung paano ito maka-aabot sa amin. Kayo po ang nangakakaalam. Datapwat, ang amin pong inaasahan, huwag ninyong ikakahiya ang mabubuting balita. I-share na lamang ninyo. At kayo namang mga kaibigan naming patuloy na tumatanggap ng CD-ROM, ipahihiram ninyo sa inyong una mga kamag-anakan sa laman. Ito nawang ipagpala. Ito nawang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Dakilang Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa iyo sa napakagandang aralin na muli mo pong ipinarinig sa amin. Ama, maawat mahabag ka, ikaw po ang tumatawag at hindi kami na iyong mga lingkod. Sana'y maawat mahabag ka sa marami naming mga kaibigan at sa kanilang mga mahal sa buhay. Katukin mo po ang kanilang mga puso. Tawagin mo po sila, Panginoon. Tipunin mo rin sa iyong banal na kawan. At sa araw po ng linggong ito, ang mga araling ito, Panginoon, magbunga po sana sa lahat ng mga nakarinig ng maraming mga gawang kabanalan. At bago po kami maghiwa-hiwalay, ipatanggap mo po sa aming lahat ang iyong banal na basbas at ang iyong banal na bendisyon sa pagkasangkapan mo po sa iyong hamak at wala mo pong kabuluhang alipin. At ngayon ay tanggapin nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating buong sangbahayan. Una na nga, sa ating mga mahal sa buhay, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa ating mga paghanap ng kakainin sa araw-araw, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakai kailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Purihin ang pangalan ng Panginoon hanggang sa darating na Huwebes po, kung tayo po ay binubuhay pa. Salamat po sa inyong lahat.